po yung nagbabalik sa Tropang YOLO. Ang you only listen online version ng Tropang Radio. Yo! Ako pa si Katropang Dex. Ako po si Katropang Jay. Ako po si Katropang Shred. At ako naman si Katropang Fernand. Yan. So mga katropa, ang naiwan po nating katanungan kanina. I refuse to answer that question. Ay, sagutin niyo ang tanong na to. Yung pinaka-exciting tanongin today. Exciting. Ano yung ethics question mo Kakabog. kakabog. Oo, ang tanong natin mga katropa, anong aspeto, di ba? Ang pag nahawakan ay mag-iinit ka. At ano naman ang pag nahawakan ay manlalamig ka. So, Katropang Katropang Fernando. Galing niya magpasa. Isinubo ka agad naman. Siyempre, Yung ethics. Ay, nag-init! Sabi ko, hawakan muna. Wala sumuhan! Sabuhan! Nasa hawak pa lang yun. Kaya yun eh! Kaya Hawak. Pag ka ganun, di ba? Pak! Peso! Yeah! Ganun tanong na tanong na yan! Nakasubo ako sa tanong ko. Oh, ito, napasubo na rin. Wala pang hawak. Ay, sama. Katropa. Sakit na sa ulo. Uy, nag-exit na si Tropi ulo. Katropang YOLO, bumalik ka. Tropang ulo. Tropang ulo. Long day nga for all of us talaga. Huwag daw magre-recording at the end of the day. Totoo yan. Parang di sabaw-sabaw moments. So, Ano ba? Kapag anong nahawakan sa akin, doon muna sa manlalamig siguro. Kapag nahawakan yung aking pagkatao. Kasi pag nahawakan yung aking pagkatao, sa paraan na hindi sang-ayon dun sa akin mismo pagtingin sa sarili ko, yung tipong napakan ako, ganyan, hindi hawak eh. Talagang paghawak sa'yo, talagang kinrush ka pa, ganyan. O kaya tipong naging insensitive sa'yo, ganyan. Feeling ko baka may possibility na manlamig ako dun sa tao yun. Oo. Kasi, di ba? What would warm you up? Ay, nandun pa ba? Tutuloy mo pa ba? Ayun, dudugtong ko na nga. Sa segue na tayo dyan na kung mahawakan sa akin na mapagpainit sa akin ay yung hindi, hirap pala connect doon sa una eh. Kasi pag nanlamig na yun, mahirap na talagang hatakin. Mahirap na hatakin pag malamig na. Oo, kasi di ba, ikaw na rin yun, mag-freeze ka na rin, di ba? Magkaroon ka pa ng cold frost. Magkaroon ng cold frost. Doon siguro sa pangalawa, tingin ko yung manahawakan sa akin na mag-iinit ako, yung aking intellectual shiz ko, ganyan. Kasi pag kasi pag natap sa akin, halimbawa, magbagkit ka ng usapan dyan na talagang mato-challenge yung intellect ko, mag-iinit ako nun talaga. Kasi gaganahan, hindi init ang ulo, gaganahan talaga akong magsalita na magsalita. Akala ko kapag natatalo sa magic. Hindi, parang init ng ulo yun. Adjit, ganyan. Ako siguro yun yung doon ko gusto hugutin yung sagot ko sa tanong ni Katropang Shred. Kung ano yung kapag nahawakan, mag-iinit ka. Tapos kung ano yung pag nahawakan, lalamig ka. Gusto ko siyang doon sa temper kasi. 'Di ba? Ako ang daling uminit ng ulo ko kapag tawag dito, yung respeto na wala. Yung disrespect causes me to lose temper easily. Minsan ganun yung kasi yung respeto is isa sa mga pinaka-basic na pwede mong ibigay sa tao, di ba? And feeling mo, ang point of view ko kasi dun, yung respeto, entitled naman lahat dun eh. Di ba? Until you lose it. And you lose it by not giving it to others. Sometimes ganun siya. And kapag yun, hindi mo binibigay sa akin, yung feeling ko, yung respect ng feeling ko, deserve ko naman. Di ba? Yung sa ulo ko nun. As in, her. Diba? Either not giving the person you are talking to enough credit, ganyan, o baka kinakalimutan mo kung ano ka talaga doon sa conversation na yun. Kasi hindi ko naman sinasabi na kailangan merong diba? Merong power relations lagi and between people who talk to each other, diba? Pero dapat alamin mo din kung saan ka nakaan. Dapat alam mo kung saan mo ilulugar yung sarili mo, diba? Other people, you don't need to be reminded by others kung nasaan ka. Dapat ikaw sa sarili mo alam mo yun. Kasi may mga tao na feeling nila mas mataas sila sa kung saan sila nakatayo ngayon. Meron namang mga tao na feeling nila, porque nandun sila sa mataas, kaya nilang tapak-tapakan yung mga nasa ibaba. Ganun yun eh. Sabi ko, yun, respeto ang mag-ground sa'yo doon, di ba? And doon sa plane ng respeto kasi, patas-patas naman lahat eh. Di ba?
Kapag yun yun yung border na matinawid mo without nang walang pag-aalinlangan pagdadalawang isip. I will burn you. Sabi nga ni Burn you as in B-E-R-N. Sabi nga ni Moriarty kay Sherlock, burn you. Ganyan siya. Para lumamig, ano ba ang gagawin para lumamig? Siguro din. Humility is one of the humility is one of the more important things para tawag dito. And more than pag-amin sa kung ano yung maling ginagawa siguro. Feeling ko is ang mas mahalaga is kung ano yung nakikita mong paraan kung paano mo siya itatama. Diba? Kasi sa akin nga hindi enough yung ayoko nung nagsasorry kasi minsan sa dalas natin ginagamit yung salitang sorry. Minsan mas lalong umiit ulo kapag sorry ng sorry. Mag-sorry ng sorry, di ba? Ano gagawin? Hanapin natin yung pamamaraan kung paano natin aayusin yung sitwasyon, di ba? Kasi yung sorry, it's just words. Di ba? Yung pagsasorry mo, words lang yun. Prove that you are sorry by acting, di ba? By doing something about it and not just saying you are sorry and in actuality yun, hanggang doon lang naman din yun. Sorry ka lang din ng sorry. Parang minsan nga, meron pang time na, sorry ulit ha. Hindi yun. Yung sorry, hindi yun sorry ulit. Okay, sige. Pero wag namang sorry tapos ulit. Yung minsan may ganung di ba? Yung repetitive nature of human behavior, di ba? Kapag nakasanayan mo nang gawin, sorry ka lang ng sorry, di ba? Parang, hindi ganun Lalo pag nasanay mo sorry. Some things have to change, di ba? Sa sitwasyon para ng politika natin ngayon sa di ba? Diba, ikaw ba tatanggapin mo yung mga korap na politika mo, sasabi sa'yo, sorry ha, ninakaw ko yung pera mo ha. Diba? Things have to change di ba? And really ko, doon lang ma-appease yung yung init ng ulo mo kapag gano'n, di ba? Pag ninakaw ng pera ng ibang tao, di ba? Hindi mo nirespeto yung pinagpaguran nila. And the things that you've been to earn that money. Now, sasabihin mo, sorry ninakaw ko yung pinagpaguran mo ha. Huwag ka nang minit ulo. Hindi ganun. Some things have to change. Diba? Yun yung pagbayaran mo kung ano yung diba? Itama mo kung ano yung maling nangyari. Diba? Sana nakikinig si Katropang Bong Revilla. O baka siya, busy siya na pinaplot kung paano tayo papapatay ka naman. Pamatasikan kami. Papuputokan niya kasi. Hug muna tayo. Because of the ethics. I-send daw ang link sa kanya. Malaga na. Pero huwag kalimutan, panday siya. Meron siyang mahabang sandata. Nagliliwanag. Kaya pala gusto kong hero. Yung maliit lang pero, given the proper circumstance. Mahaba. Nagniningning. So, ikaw Katropang Jane. Ako, siguro yung what leaves me cool, no? Yung is pag yung how do you say this? I think may kinalaman sa disrespect, pero hindi kasi necessarily naka-gear sa akin yung disrespect kapag nawalan ako ng respeto. Yun ay naka-gear towards sa iba. Yung parang pag may sinabing, usually yung mga people na, parang gano'n. Alala ko meron akong isang, close kami, tapos may sinabi na parang, puro tatanga-tanga naman yung mga kasama ko. Parang, sino ka? After that, hindi ko naman patawad. Parang gano'n. Meron talagang, alam mong hindi, if it's a joke, alam mo naman yun pero alam mo yung parang husga na parang ang feeling niya, di ba, ang galing-galing niya masyado and all that. So, afterwards, talagang nanlamig talaga ako. Literally, ako pa naman, if anybody knows, pag nanlamig ako, talagang ice queen. Diba? Kasi sobrang extreme yan doon sa other side ko Diba? So, feeling ko kasi fireman. Fireman pang labo. Pero pag naging ice queen, talagang yung hindi na, parang hanggang doon na, tama na to. Tapos icy na yung heart ko. Hindi ko na ako makahanap ng amor. Necessarily, pwede naman akong yung ma-overcome ko siya in the sense that
mapapatawad kita, pwede pa tayong mag-say hi, hello, pero yung parang kung meron ka talagang intention to hurt someone, okay yung iba yung rant eh. Iba yung rant na parang dahil very emotional ka about it at parang gusto mo ilabas yung emotions mo at nagiging cause yun na yung parang yung lumalabas, alam mo emotional yun, pero alam mo rin yung ang niya, ang intention is talagang tanga-tanga eh. Yung parang sino ka? 'Di ba? Parang gano'n. Eh, kung gano'n, sarilinin mo na lang kung gano'n ang iniisip mo. Now, what warms me is, I hardly get it eh. Yung hindi kasi ako sanay siguro hindi kasi wala akong masyadong, parang hindi ako sanay na may sweet sa akin. Kasi parang, kasi ako eh, sweet kasi ako, I think. So, dahil gano'n ako, birang-bihira ako na nakakatanggap ng sweetness back. So, parang minsan ang feeling ko, I don't deserve it. Yung parang, ay, grabe, bakit? Ano nangyari? Cosmic event ang magiging dahilan kung bakit meron akong a little something that comes from someone. Hindi ako nag-expect. Hindi rin ako, I don't feel deserving. Pero pag nakakuha ko, grabe, parang kahit lang siya. Minsan dating ako naalala ko yung nung bata ko, it was Valentine's Day. Tapos umuwi ako sa bahay. Pagod na ako kasi nasa Manila Science ako pagdating ko, sumangat ako, Valentine's Day, makipasok, yung mga ganyan. Pagdating ko sa house, mayroong flowers, tsaka apple na rin, sa kama ko, galing sa mom ko. Eh, yung mom ko, hindi kasi siya the sweetness of ladies eh. She's a bit stern, parang siya eh. Yung parang nung time mo yun. Yung mga ganong mga bagay. So, parang I remember those moments very, very vividly. So, I think those are things that warm my heart. Yung mga small things na tinatago ko patuloy kung binigyan ako ng certain something, tinatago ko siya kasi parang bihira eh. Di ba? Flowers, tinatago ko siya. Mga packs of something. Packs of something. Yes. Packs of epics. I keep it very close to me, the packs of something. So, Michelle, ikaw bumato. Ako naman, iugnay ko siya sa warm treatment at saka cold treatment towards other people. Pag kami, cold treatment. Cold Cold commerce yun. No, kasi feeling ko, alam naman to ng marami na, na very moody din naman kasi ako. Talaga? Surprising! Moody ka? Ikatlapang ko ako niya moody. Agree. Pero yan, so what causes me to Tayo yata moody eh. warm treatment at saka cold treatment sa sa grupo ng mga tao, no? Isang entity. Kasi warm treatment pag nahawakan ng aking puso. Ay, pahawak nga. Muntik nang iba sabihin ko. Hawak na. Hawak mo na. Hindi ko ba Kaya ibang poop? si katropang Dex, kung sinabi niya, Meron mo poop? Ethics. Oo. Puso. Eh. Pusod. puson. 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 Puyo. Papalapit. Papalapit masyado yung puson. Yung puyo malayo. Pusod. Konti na lang talaga. Pero hairy din yan. Yung puyo. Okay. Yung puyo. Depende, baka yung puson din. Pusa. Yeah. Ayan. So, kung si katropang Dex were ako rar. Na, ibig sabihin kasi kapag naging malambing naman ako, papakita ko talaga na naglalambing ako. Recently yata siguro yung naging, din, touchy, mahilig mag-hug, ganyan. So, sino nag-uusapan natin dito? Mga kaibigan. Kaibigan? Hindi, mga naka-touch ng aking puso, ganyan. Ibig sabihin yung mga malalapit sa akin. Pero yung cold treatment ay not necessarily, yung cold treatment towards other people, not necessarily dahil sa kanila. Kundi dahil meron nasi-stir na something inside me. So, anong hinawakan mo para So, nakahalo kaya to na something. Oo, ibig sabihin may chaos. So, chaotic ako. Ayoko munang may manggulo kasi sobrang gulo na sa akin, sa inside. So, pag ginulo pa ako, aaway yan. So, hindi cold treatment yun dahil naiinis ako sa isang tao, kundi dahil kailangan kong i-isolate yung sarili ko. Ganun, may ganun siyang... protection? Oo, protection. Yan. Alam na alam din yan sa DZUP. Pag may nagawa ako, huwag niyo kong guluhin. Ako naman Amen. kasi. So, yun po. Katropang J next. Ay, katropang Dex! Ikaw na. Labas mo ng Magtatanong. ethics mo. Next yun. Ako, nakakainis. Ako, yung question na ibabato ko is kasi di ba yung Thursday pinag-usapan natin is yung gray area sa pagitan ng black and white.
Now, assuming that we are all in the gray area, ilang porsyento ng pagkatao ninyo yung masasabi ninyong nasa white? Ilang porsyento yung pagkatao niyo yung masasabi niyo nandun sa black? Grayscale. Okay? Kasi gray area yung combination yun ng black and white. Pero, anong intensity ng black? Anong intensity ng white? Kailangan Kailangan i-quantify. tingin tayo. Mm. Babalik po ang YOLO.